Okay, nandito na naman po tayo sa ating pong live ngayong hapon, sa ating pong tatalakayin bago na namang karamdaman, bagong pamamaraan ng panggagamot gamit po ang kalikasan or natural na pamamaraan ng panggagamot. So, nung nakaraang mga araw po, puro po endocrine or cases like adrenals po yung ating pinag-uusapan, particulars sa diabetes, cases like hypothyroidism, hyperthyroidism. For now, our topic this afternoon is all about hypoglycemia. No? Related pa rin to sa adrenals or endocrine cases. No? So, bago po tayo pupunta sa unahan, dadako po sa ating pag-uusap ngayong hapong ito, magdasal po muna tayo before po tayo tutungo sa ating pong pag-uusapan patungkol po sa hypoglycemia. No? This is all about adrenals or endocrine nga subject. Yun po yung topic natin for the whole apat po na araw na ating pong pinag-uusapan. No? Marami pong subject about marami pong mga cases sa adrenals or sa endocrine nga case like Addison diseases or other cases like cystic fibrosis, Cushing disease, and of course, napag-usapan mo natin nung nakaraang linggo or kagahapon yung hyperthyroidism. No? Magdasal po muna tayo before po tayo tutungo sa ating pong pag-uusap. Mapagpala at mahabagin po naming Panginoon, amin pong inilalapit sa inyo ang aming pong pag-uusapan ngayong hapong ito. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, bigyan niyo po kami ng unawa at ipagkaloob po ninyo sa amin ang inyo pong banal na espiritu. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga taga-subaybay sa aming pong pag-uusap ngayong hapong ito at bigyan niyo po sila ng kagalingan sa kanila pong sa kanila pong mga personal na mga cases, mga karamdaman. Salamat po, Panginoon. Kayo po ay maging kasama po namin sa pag-uusap na ito at amin po kayong maluwaghati sa amin pong pag-uusap. Ito po ay mahiningit, pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so thank you for watching. Mga kamag-anak ko dyan sa Mati, no? Richard Siraspi. Tanunod po siya ngayon. So, ang hypoglycemia po, this part of the adrenals case, adrenal problems, endocrine na case. So, ano po bang symptoms sa hypo? No? Itong hypo, iba po ito sa hyperglycemia, hypoglycemia. No? Pag sinabing hyper, mataas po yung blood sugar. Pag sinabi pong hypo, mababa naman po yung blood sugar. Siguro nasa 80, o pag bumaba pa ng mga 60 yung blood sugar, so nagkakaroon na po ng panginginig yung kamay, no? Nagkakaroon po ng mga involuntary movement. So, yung mga symptoms mo nito, confusion, no? Medyo po parang mayroon pong pagkakalito and depression, no? Depressed yung taong may ganito kasi affected po yung kanyang brain hormone. And nervousness, anxiety, no? Other emotional cases, mayroon pong mga instability, exhaustion, headaches, impatience, no? Hindi po makapagtimpi, no? Most of the time irritable, no? And inability to cope fears or wala pong kakayanan na mag-handle po ng mga stressful na situation. Okay. So, craving for sugar and faintness and dizziness, symptoms usually occur after a few hours after eating sweets or fats, no? So, pag nakakain po tayo ng matatamis or matataba, nagkakaroon po ng lumalabas po yung other nga mga symptoms, no? The more that is eaten and the longer the span before the symptoms occur, no? Medyo no? The worse they are. The following conditions are linked to the blood sugar problem, no? Other cases, migraine, no? Migraine, headaches, cramp, no? Pagka-cramp ng ating mga so leg cramps, no? Premenstrual syndromes, aggressive and criminal behavior, no? Then angina, no? Yung angina yung parang
parang meron pong karayom na medyo ano po, gapanusok-tusok sa dughan, no? Anyway, sa ato na lang ni Bisayon para mas masabtan gyud sa atong mga maminaw. And ang causes po nito, mga causes po sa hypoglycemia, the problem is an adrenal exhaustion, no? Exhausted po yung adrenals, no? Saan po ba na-locate yung adrenals? Ibaba po ng ating kidney. Doon po na ang location ng ating adrenals. The cause is too much stress, no? And worry and exist of an undigested sugar, no? Yung sugar po na hindi po na-regulate, na-convert into energy, kaya po nagkakaroon ng mga starches, like mga white flour, proteins and dairy products, no? Mga dairy products, ito po yung mga triggering factor. And other problem is hormone, cortin is depleted, no? And food cannot be digested properly, no? So iba naman yung sa hyperthyroidism kasi mabilis po yung kanyang metabolism, no? Kaya yung ating pong kinakain, less po ang absorption ng ating mga nutrients, minerals, and vitamins. But sa hypoglycemia, less din po yung kanyang digestion, no? Hindi po na-digest properly yung kanyang kinakain. So kadalasan po sa mga tao na large po ang consumption ng sugar, no? Yung mahilig sa cake, mahilig sa mga candies, no? Caffeine, soft drinks, ito yung mga causes, alcohol, no? And this all contain simple sugars and insufficient amounts of complex carbohydrates. And add to do this, the high stress level, no? Isa rin po ito sa mga triggering factors sa hypoglycemia, mga kapatid. Okay. So yung late at night natutulog, no? Nakaka-deplete din po ng ating blood sugar, no? Nakaka-exhaust ng ating fluid sa ating katawan. So kailangan po natin ng tamang tulog. Hypoglycemia can be inherited, no? Minsan ito po ay namamana. And it is brought or by an inadequate diet, no? Tinatawag ko ito functional hypoglycemia. However, ito po ay mayroon pong nagkakaroon po ng disorientation ng ating pong adrenals pag nagkakaroon po ng hypoglycemia, no? Hypoglycemia. This includes weakness, no? Panghihina and in the thyroid, no? Liver, kidneys, pituitary gland, and pancreas, no? Immune deficiency and candidiasis can also lead to it, no? Other causes include smoking and large amount of caffeine, no? Pag mayroon na po kayong problem sa hypoglycemia, iwasan niyo po magkape, no? Mayroon pong mga mistaken diagnosis sa hypoglycemia, no? Minsan na papagkamalan na yung iba, inaakala nila parang asthma lang or parang fatigue syndrome lang or overweight problem, no? It is also said that to be an stomach intestinal problems, no? Perhaps a mental or nervous disorder. Yung iba, mayroong mga ganong mga mistaken diagnosis na tinatawag. And half of the people, over 50 who have hypoglycemia are hypothyroid. Mayroon silang problem sa hypothyroidism, no? Yung mga 50% of hypoglycemia, mayroong mga cases na hypothyroidism. So, dito po tayo. Kailangan po natin after 6 hours glucose test tayo, no? GTT, tinatawag ko siya na GTT, glucose tolerance testing, no? Yun po yung para po ma-diagnose po natin, no? Ito po yung pamaraan ng pag-detect kung mayroon po tayong hypoglycemia. Having a blood drawn while experiencing syndrome is an alternative. But even with this test, hypoglycemia is difficult to diagnose with certainty. Many cases are subclinical. In other words, the borderline levels of blood sugar may produce serious symptoms, no? Nagkakaroon po ng seryoso nga mga sintomas, no? Dito po guys sa protocol, mga kapatid. Paano po natin lalabanan yung problema sa hypoglycemia? Kasi yung iba, inakala nila pag low yung kanilang blood sugar, kailangan nilang uminom ng maraming soft drinks, no?
hindi po tama yung pag-inom ng soft drinks. Mayroon pong other na procedure or protocol para po maiwasan po natin yung mga artificial na soft drinks, no? Mga artificial sugar. Yung mga sugar na hindi po digestible sa ating pancreas, hindi po siya convertible into energy. Kasi dalawa pong klaseng sugar, mayroon pong tinatawag na monofructose, mayroon pong tinatawag na glucose, no? Dito po tayo sa monofructose na sugar, no? Pag nagkaroon po tayo ng pagkahilo, then medyo nag-crave tayo ng sugar, wag po tayong padalos-dalos uminom ng soft drinks kasi the more po na magkakaroon po tayo ng matinding problema. Okay, so dito po tayo sa ating protocol, no? Okay. Ito, living fast, worrying a lot, and eating wrong result is in any one of the following. Overproduction of insulin, no? Yung mga hindi po marunong pumili ng kanilang kinakain, nagkakaroon po ito ng problema sa sobrang production ng kanilang insulin, no? Nakadamage ng ating liver cells and insufficient secretions of adrenocortical hormone, no? Nagkakaroon po ng hindi po nagkakaroon po ng nasusupress po yung ating adrenocortical hormone, no? And pituitary gland abnormalities, no? Nagkakaroon po ng abnormalities ang ating pituitary gland, no? Ito po yung part sa ating pong utak para po itong maliit po na portion na doon po yung kanyang doon po nag-trigger ng hormone papunta po sa ating adrenals, no? Anyway, dito po tayo, no? Okay. So, ang resulta, basta nagkakaroon ng disorientation ang ating pong mga hormones, yung iba, na-suppress yung other na kinakailangan ng hormone, so the result is low blood sugar. So, ang iiwasan po natin, yung pong mga refined starches, no? Kagaya na pinabagin ko po kaganina yung sa ating pong presentation. And a high meat diet, no? Kung maaari po, iwasan na po yung pagkain ng karne, basta meron na po tayong mga adrenals problem, no? Adrenal nga problem. Too much sugar shocks the adrenal cortex, no? So, nagkakaroon po ng impact po doon sa ating adrenal cortex. And the resulting physical reaction is to crave still more sugar, no? Ang uban, yung iba, basta nagkakaroon po ng adrenal problem and kumakain po, nagkakaroon po ng shock doon po sa ating adrenal cortex. So, the more we crave sugar, no? The more tayo maghahanap ng asukal, no? So, yun, no? Stop eating meat, nicotine, alcohol, chocolate, soft drinks, black tea, ano pa? And sugar and fatty foods. Caffeine and tobacco produce wide swings in blood sugar, no? Of course, ang tobacco, nakaka-dehydrate po siya ng ating mga cells, ang tobacco. So, nakaka-drain po siya ng ating sugar sa ating blood, no? So, kailangan po iwasan, no? Avoid stressful situation, no? Iwasan po natin yung mga stressful situation. You may have a milk allergy which often accompanies with disease, no? Kung mayroon po tayong mga milk allergies, no? Ano po ba yung mga milk na dapat po natin iwasan, no? Not all milk is bad for hypoglycemia. Yung mga milk lang na mga nabilong sa mga dairy milk, no? Yung milk galing sa baka, yun po yung ating dapat na iwasan. Pero other like soy milk, okay lang siya, no? Mga milk from beans, no? Mga milk na napoproduce galing sa plant-based nga mga milk. Okay yan. So, eat natural foods, whole grains, and raw and simply cooked vegetable, and some fresh fruits, no? Kagahapon sa hyperthyroidism, 75% na required po at least raw foods, no? Raw foods na mga vegetable and fruits. So, dito sa hypoglycemia, kailangan din po natin ang fruits kasi most of the time, ang fruits po ay, ang kanyang sugar category is monofructose po yung kanyang sugar category at madali pong i-digest ng ating pancreas, ma-convert into energy, no? So, yun po yung category, no? Of course,
at kakainin po natin yung mga gulay na low ang glycemic index, no? Low glycemic index like potato, yung kamote, no? Kamuting kahoy, mababa po yung glycemic index. Hindi po siya nakaka-trigger ng too much na hazard na sugar sa ating blood, no? So, instead of taking white rice or yung mga palace rice, mas mainam kung ang kakainin natin, yun yung mga kamuti, kamuting kahoy, yun po yung mga staple foods, no? Yun po yung ating i-prepare, no? I-prepare natin. Okay. But eat in moderation, no? Basta ang kinakain natin starchy foods like yung mga dapat nga yung mga white flour hindi na pwede sa hypoglycemia. Pero kung hindi nyo talaga maiwasan ang bread, no, at least konti-konti lang. Pero much better kung wala ng bread na white flour. Yung mga flour na mataas ang kanyang fiber. Ano yung flour na yun? Yung wheat bread, no? Yung mga wheat bread. Yung maganda yun sa mga hypo cases. Then, mga corn, magaling po siya. Corn, yung mga, okay lang po yung sweet corn sa hypo. Okay lang po yung sweet corn sa hypoglycemia. Kasi yung kanya pong sugar is monofructose po yung kanyang category and convertible into energy. Then, pasta, pwede brown rice, pwede rin. Hominy, alam niyo yung hominy or yams, no? Yung mga pwede rin siya, no? Other protocol na para makontrol po yung ating sugar, pwede po tayo mag-prepare ng charcoal na puro. Purong charcoal, no? Charcoal na puro. At least half teaspoon sa morning and half teaspoon sa evening before bedtime. Okay, palagi ko pong inorder yung charcoal kasi magaling po yung charcoal. Mayroon pa akong makilalang hypoglycemia, yun po yung aking binibigay dito po sa aming wellness center. So, binibigyan ko po silang charcoal, no? At least twice na dosage a day, no, sa charcoal. Then, so of course, kailangan po natin ng mga highly fibrous na mga foods, no? Mga highly fibrous foods, no? Of course, wala naman tayong makukuha ang fiber sa mga isda, karne, walang mga fiber, less ang fiber, or wala talagang fiber. Kasi, pag expose tayo sa meat diet, no? 2 days, 3 days, saka pa tayo mag-discard ng dumi, no? Mahirap po dumudumi pag ang ating pong pagkain, less po yung fiber. Okay. So, these foods are also good for you, like lentils, no? Beans, lentils, okay. Brown rice, white potatoes, sinasabi ko na po kaganina, soy products and fruits, magaling po. And useful fruits like apricots, apples, bananas, grapes, lemons, cantaloupe, or kakain tayo ng raw apple instead of artificial sugar, no? Pag nag-crave tayo sugar, no? Mas mainam po na mayroon po tayong available all the time na apple, na anytime na mayroon tayong craving sa sugar, mayroon tayong available na apple, no? Yung apple na fresh, no? Raw na apple. Yun po yung replacement sa instead of taking your soft drinks, instead of taking your candies or white rabbit, no? Sabi nila magaling daw yung white rabbit. Actually, that is still sugar, no? Hindi po siya digestible na sugar. Magiging toxic po siya sa ating blood, no? Mainam po na ang gagamitin po ng sugar yung pong mga monofructose ang category. Okay, mayroon pong mga powerful regimen and supplements na kailangan po natin i-take basta mayroon po tayong hypoglycemia. Hypoglycemia nga case. So 1 month, go on fresh vegetable fasting for a day, no? Pwede po tayo mag-undergo ng fasting in 1 day. 1 day fasting. Ito po ay mga powerful regimen na piniprescribe, binibigay po namin na mga protocol sa aming po mga kliyente dito po sa aming wellness center. So pwede po kayo mag-undergo ng 1 day fasting by the use of fresh fruits and mga juices, mga salad, mga vegetable, pwede po kayo mag-undergo ng fasting, 1 day fasting, basta hypoglycemia po yung case. And of course, kailangan po natin ng vitamin C, no? Para pag-metabolize po ng ating carbohydrates or
kailangan po natin ng vitamin C, no? Then, kailangan po na at least mga 1,000 mg na vitamin C and bioflavonoids, no? Palagi po ito. Basta mga adrenal case, mga endocrine nga cases like diabetes, like sa cases like hypertension. Hindi naman ang hypertension iba. Pero ang hypertension, sometimes nagkakaroon siya ng nati-trigger niyo yung adrenals at saka yung ating thyroid, ating hormone or endocrine nga part sa atong system. Then, ito po yung palaging bioflavonoids, yung sinasabi nating magnesium, calcium, kailangan natin, no? Magnesium, calmag, yung sinasabing calmag. At least sa bioflavonoids, kailangan natin on daily basis, inom tayo ng 1,000 mg na bioflavonoids. And magnesium, 200 mg. And vitamin E is at least mga 400 IU a day. No? 400 IU a day na magtitake tayo. Chromium, 200 to 400 na. Anyway, ang chromium, isa lang naman yata yan eh. Mayroon, dalawa lang. Mayroong 400, mayroong 200 mcg. No? So, isa sa bawat araw. Pwede tayo mag-200, pwede tayo mag-400 na inuman a day. And kailangan din po natin ng zinc, at least 30 mg zinc a day, no? Kailangan natin. And some forms of low blood sugar involve a very low serum, no? Potassium levels, no? At least, kailangan din po natin ng saging, no? Para po tataas po yung ating potassium. Huwag po masyadong marami lang. Yung tamang-tama lang. Make sure you are obtaining enough potassium. Kung mayroon po kayong problem sa hypoglycemia, no? Kailangan po ninyo ng tamang potassium sa katawan, no? Hindi sobrang dami ng potassium, no? Iyon po yung mga powerful regimen, supplements and vitamins na kailangan po natin pag mayroon po tayong hypoglycemia. So, mayroon po nag-request sa akin na yung iba po daw pong mga presentation, kailangan daw pong i-review or i-recap kasi putol-putol, hindi po naintindihan masyado. Anyway, so darating po tayo dyan. Mag-recap po tayo siguro. Pero mas maganda kasi kung live talaga kasi kung mayroon kayong mga gustong liwanagin, gustong itanong na mas naliliwanagan kayo, pwede po kayong mag-PM lang, no? Para at least mayroon po tayong personal conversation sa ating pong presentation. Pwede po kayong mag-PM para kaagad-agad masasagot po natin yung inyong mga katanungan, yung inyong mga malunasan po kaagad natin yung inyong mga problema. So, yun po yung ating pong topic ngayong hapong ito. Mayroon pong kaugnayan sa adrenals, endocrine, ang hypoglycemia. Hypoglycemia nga case. Siguro, sa sunod na mga topic, naghanap ako ng topic na pwede ko pong i-discuss sa inyo. Siguro tayo sa mga skin and sa mga bones problem like severe arthritis, yung mga problems sa arthritis. So pwede tayo mag-discuss niyan kasi kadalasan sa mga tao basta exposed sa karne, exposed sa acidic na mga pagkain, no, nagkakaroon po ng chronic arthritis, no? Gouty arthritis, yung kadalasan basta exposed sa karne, mahilig sa matatabang pagkain, mahilig sa isda, no? So, pag-uusapan po natin yan next time around sa ating pong presentation. Pero for now, kung mayroon po kayong gustong itanong, so wag po kayong mag-atubiling mag-PM sa atin or just leave your question or your question and we will answer your questions through response sa FB. And don't forget to share this presentation to your friend, especially to those people who are a victim of hypoglycemia na case, no? So wag po ninyong ipagkait itong video na to, i-share po ninyo sa iba, baka mayroong nangangailangan ng mga protocol, nangangailangan na maintindihan po yung kanilang karamdaman na mas maliwanag na presentation kasi supposedly pwede po ako magsalita ng Cebuano, pero maraming nag-request na magsalita daw po ako ng Tagalog kasi para po maintindihan ng mas nakakarami. So, thank you very much for your time and don't forget for the next round of our FB Live and God bless you all and see you next time around sa ating pong live and God bless to everyone.